Magandang umaga, tanghali, hapon sa lahat ng mga barateros worldwide. Ito na naman po tayo, another day, another Kupalan Sessions. At habang tayo ay hindi pa napapakontempt ng House of Representatives, ay tayo ay magpapatuloy sa ating gigising at pang-uurat sa lahat ng mga demonyo, kawatan, sindikato, santanas, kumag, tolonggis, putok sa buho, hudas, barabas, hestas, mga akyat bahay na mga walang utang na loob sa taong bayan at mga walang mga kwentang tao sa gobyerno. Ano ba ang pag-uusapan natin malupit? Aba, ay, eto nga mga bossing. Pero bago lahat, batiin muna natin lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon. Marami po tayong nakikita ng mga nanonood na hindi pa po naka-subscribe. Subscribe po kayo para at hit the notification bell para kayo po ay laging notified sa ating mga uploaded videos. Mataas po ang demand ng banateros. Oo, kaya dinidemand na po ang ating ulo diyan sa Kongreso na ewan ko, masyado yata tayo maingay. Kaya gusto nila tayong patahimikin. Oy, ngayon mga bossing. Ngayon habang tayo nandito pa at nakakapag-vlog pa, yan, subscribe na po kayo, like and share mga bossing. Importante yung like at saka yung share, ha? Kasi doon binabase ni YouTube kung nagugustuhan niyo ba yung mga videos natin. Kasi iyaano po niya, halimbawa kayo nasa ibang bansa, halimbawa nasa Saudi kayo, tapos meron kayong mga Pilipino din dyan sa Saudi na nanonood ng politika pero hindi pa nakasubscribe sa atin. Ino-offer ni YouTube yung ating video sa kanila. O para kung halimbawa mga dilawang taiyan, mga pulahang abnoy yan, marinig nila yung ating mga batikos, magising sila sa katotohanan, maumpog sila. O hindi ba? Magiging ng traction yung ating ginagawang awareness. At somewhat, makakatulong tayo sa bayang Pilipinas para ang mga Pilipino mabuksan ang mata, ang isip at hindi na maglagay ng mga demonyo kawatan sa gobyerno. Pasalamat din tayo mga bossing sa mga nagko-contribute financially dito sa ating channel. Meron pong super thanks dyan sa kung saan nandun yung heart, yung like, yung share. Meron dyan yung thanks. Pindutin nyo yan. Oo, yan ang pinaka-importante sa buhay. Maraming salamat sa mga nagsusuper thanks sa ating mga videos, yung pong nagbibigay ng konting tulong at nagpapakita ng kanilang appreciation through super thanks. Maraming salamat po sa inyo. Alam niyo po sino kayo. Babalik po ng Panginoon Diyos sa inyo yan tenfolds. Maraming salamat. At ano ba mga pag-uusapan natin? Ako, malupit na mga revelasyon mula kay Atty. Vic Rodriguez, mga bossing. Itong mga revelasyon ni Atty. Vic, ayan po mga bossing, ay kanyang binigyan ng analysis mga bossing itong ipinasang impeachment complaint ng House of Representatives dyan sa Senado. Gigil na Senado, ha. By the way, visit na visit ang Senado mga bossing. Visit na visit ang Senado dahil pinasahan sila ng bola kung kailan last 2 minutes na. Tapos ngayon, pinipressure sila ng mga makabayan at sinasabi na simulan nyo na yan. Nagalit ang Senado, mga gago pala kayo eh. Tarantado pala kayo, ang tagal-tagal na nasa inyo yan eh. Ipapasa nyo sa amin last minute, tas gusto nyo magtrabaho kami, putangin na nyo. Tagal-tagal na nasa inyo yan, di nyo nga tinrabaho yan, mga hayop kayo. So nagkakaroon ngayon ng kiskisan. Nagkakaroon ng kiskisan mga bossing etong mga kongresista at saka mga senador. Siyempre, mga boss, nasira kasi yung pangalan noong 200 mahigit eh. Ng mga congressman na pumirma dito, mantakin mo sa mga lugar nila, sa mga probinsya nila. Binubo sila at sinisigawan sila ng pirma pa more. At sinisigawan sila ng Duterte. Duterte.
Diba? Pantakin mo yan. Kaya ngayon, yung mga congressman ngayon, pinipressure nila yung Senado para yung galit ng taong bayan mapunta na sa Senado. Mawala na sa kanila. Siyempre, tatakbo silang mga kongresista. Yung iba dyan na mga tapos na mag-congressman, tatakbo mga gobernador, mayor yan. At gigil na gigil yung taong bayan sa kanila. Ito naman, barbers, akala ko ba boses ng sambayan ng Pilipino yung nire-representa ninyo? Bakit parang lumalabas, gigil na gigil sa inyo taong bayan? Nakikita nyo yung mga nangyayari sa Cebu. Sa Cebu. Kagabi, nakausap ko yung tsuhin nung isa sa mga congressman dyan sa Cebu na pumirma. Down na down daw yung pamangkin niya. Dahil galit na galit daw yung mga taga Cebu, yung constituents yung pamangkin niya dahil pumirma siya. Same goes with dito sa Mindanao. Yung sa Davao del Sur, winawarak yung mga poster niya ng mga tao dyan. Dyan sa Dinagat Island, nag-iiyak na si Ecleo dyan. So barbers, fake news ka. Kung merong fake news dito na dapat iniimbestigan, ikaw yun. Sinasabi mo na kayo ang boses namin, hindi nyo nga kami pinapakinggan, pinapatay nyo nga yung boses namin. Sasabihin nyo na yung pirma nyo, boses yun. Pirma ng milyon-milyon Pilipino. Of course not. How can you represent us if kayo mismo yung gusto magpatahimik sa amin? Di ba pinapatawag nyo kami dyan sa Tricom? Para patahimikin kami at babuyin kami dyan, bastusin kami dyan, makabawi kayo sa mga pang-uurat namin sa inyo sa social media at sa mga channels namin. Diba? So paano mo sasabihin na pulso ng taong bayan yung ginawa nyo? Kung totoo na kumita kayo dyan ng 150 million kada pirma, kung totoo yun tangina kayo lang ang kumita, kayo lang ang masarap ang buhay, tapos gusto nyo damay kami? Kapal naman ang mga mukha nyo. Kapal na mga pagmumukha nyo. Hindi ko sinasabing totoo yung 150 million na kumakalat na kinulim na na ibinayad bawat pirma. Pero kung totoo yun, kapal naman ang mukha nyo, sinasabi nyo kayong boses namin, tas wala kaming balato. Magkano lang pinamimigay sa mga tao, sa mga akap, AX, tupad? 4,000, 5,000 lang pinamimigay, tapos diyan milyon-milyon bumabaha. Nasaan ang hustisya? Nagbayad ka ng buwis. Konti dun sa buwis na yun napunta sa tao, karamihan pumunta sa kanila. Nasaan ang hustisya dyan? So dito mga bossing, mainit na tinuligsa ni Attorney Vic Rodriguez itong impeachment complaint na inilipat sa Senado. Dahil alam naman natin na ito ay diversionary tactic lamang para mapagtakpan ang totoong problema ng Pilipinas, which is yung kabulastugan dyan sa BICAM report. Yun talaga yun. Wala nang iba. Kaya nila minadali yan. Mantakin mo, articles of impeachment nila, palpak. Saan ka makakita ng kasama sa articles of impeachment yung hindi tamang deklarasyon ng SALN ni BP Sara? Tapos nang hihingi sila ngayon sa impeachment court na isubpina yung mga bank accounts ni Inday Sara para mapatunayan na yung SALN niya hindi tama or akma sa kanyang mga sa kanyang idineklara. Saan ka makakita ng ganyan? Kadalasan mga bossing, kadalasan po kapag ikaw ay nag-akusa, the burden of proof and the burden of the truth nasa iyo. Ikaw ang dapat magpipresenta noong mga ebidensya, kaya ka nga nag-aakusa kasi may ebidensya ka. Tapos wala kayong ebidensya na hindi akma yung SALN ni BP Sara sa aktwal na yaman niya. Kaya nang hihingi kayo ng subpina or pinapasubpina ninyo sa Senado. Anong klase yan? So sinabi ko na magnanakaw ka. Tapos hindi ko naman talaga alam na may ninakaw ka. Basta lang magnanakaw ka. Pwede ba yun? Inaakusahan nyo na yung tao.
na siya ay mandarambong pero wala pala kayong ebidensya. Ano yung sinasabi nito ni Sir Sendenya ba yun? Sendenya na magsampalan daw ng ebidensya. Wala nga kayong ebidensya eh. Sendenya, anong ebidensyang isasampal mo? Yung mga gawa-gawa yung mga resibo dyan sa komite ni Chua? Paano kayo mananampal ng ebidensya kung nanghihingi pa lang kayo ng ebidensya sa impeachment court? Kung ako impeachment court, mga bossing, hindi ako papayag na putya uutusan nyo pa kami. Ang tagal-tagal nyo nang hinihiring yan, wala pala kayong ebidensya. Tapos ngayon, ipapasa nyo sa amin, kami maghahanap ng ebidensya para sa inyo. Korte kami. Kung ano yung ebidensya na hawak nyo, doon kami magbabase. Bakit pa kailangan ipasubpi na yung mga ganito, yung mga ganyan? Unang-una sa lahat, dapat nakapag-secured na kayo ng mga ebidensya na yan bago kayo nag-aakusa. Kaya pakinggan natin dito, mga boss. Pakinggan natin ng maigi itong mga sasabihin ni Vic Rodriguez. According to him, scrap of paper, basura, tissue paper na may ebak, mga tissue paper na may sipon. Ito daw, impeachment kay VP Sara ay walang silbi, walang kwenta. Again na si Vic Rodriguez po ay kingmaker. Yan dahil dyan, presidente si Bongbong Marcos ngayon. Malaki ang utak niyan. Dahil kay Vic Rodriguez, hindi na-expose yung kabubuhan ni Bongbong. Dahil sa talino ni Vic, yung kabubuhan ni Bongbong hindi lumabas. Itinago ni Vic Rodriguez yan. Hindi niya pina-attend ng mga debate. Alam niya kung paano aatakihin yung eleksyon. Kaya magaling na tao ito. Ito'y isang abogado, mga bossing. Alam nito yung kaliwat kanan. Executive Secretary to ng Presidente. Executive Secretary dati. So ibig sabihin, lahat ng galawan ng politika, alam nito. At marami tong mga koneksyon. Kaya pakinggan natin yung kanyang sasabihin patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. At sana'y maliwanagan kayo kung ano ang implikasyon nitong mga nangyayaring ito. Pasok, Attorney Vic. Ang makakapirma lang talaga ay 42. 42 congressmen and congresswomen. Ngayon, saan galing yung 215 na pumirma? Binasa ba nila? Kinakailangan iyong binasa yung complaint na pinirmahan mo. Itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay may tuturing na isang mere scrap of paper. Wala po ito. Ito'y isang parang tissue paper na diretsyo sa basura. Imaginein ho ninyo, there are only 60 minutes in 1 hour. Lagay po ninyo yung 32 pages na verified impeachment complaint ay binasa, assuming binasa talaga ng bawat isang mambabatas ng 10 minutes each. Kasi babasahin mo eh. At pag binasa mo, kinakailangan iniintindi mo yung aligasyon sapagkat seryosong usapin ito. You are trying to rob the Filipino people of a lawfully, democratically, legally, and constitutionally elected Vice President. Tama yun. Napakaganda rin sinabi ni Attorney Vic na yun. Because si VP Sara, parehas din naman ni Bongbong Marcos na ibinoto ng taong bayan yan. Therefore, hindi yan sila dapat inaalis ng ganun-ganun na lang. You can always ask for her resignation. You can always tell her that you're not happy with her performance. Pero hindi dapat siya basta-basta na lang tinatanggal using itong mga proseso na ito, i-weaponize mo ito para sa kalaban mo sa politika. Maling-mali po yun. So she was put there dahil may demokrasya tayo sa bayang Pilipinas, tapos papatayin nyo yung demokrasya na yun. 32 million yung bumoto. Same goes with BBM. We are not trying to rob BBM of his rights para maging presidente because nanalo siya because of democracy. So dapat kung ayaw ninyong mangyari yan kay Bongbong, ayaw nyo rin sana mangyari yan kay VP Sara. Pero bakit ginagawa kay VP Sara? Sabi ko nga sa inyo, nakakatawa to eh. Saan ka makakita na ang Vice President ini-impeach? Wala namang significance ang Vice President in the first place. She's just a heartbeat away from becoming a president. Meaning, she's just waiting for the president to die
bago siya magkaroon ng relevance or ng trabaho sa bayang Pilipinas. Kaya nga nanghihingi siya ng mga trabaho sa executive. Pahingi nga akong trabaho, bigyan mo akong trabaho. Kasi wala talaga siyang mandato. Ang mandato niya is humalili. Maging pangalawang pangulo, pag namatay ang pangulo, nagkasakit, umalis, siya yung humahalili, ganun yun. So bakit mo i-impeach ang Vice President? I-impeach mo lang ang Vice President unang-una to get back at her kasi nga inubos niya mga komunista. Syempre mga nagpepetisyon na ma-impeach siya yung komunista Ayaw na nila na makabalik ang mga Duterte sa power kasi mauubos talaga ang mga komunista at saka mga drug addict tsaka mga drug lord pag bumalik ang mga Duterte. So, two birds in one stone. Naggagamitan yung makakaliwa at saka itong grupo ni Marcos. Naggagamitan in what sense? Mananalo pag itong si VP Sara na impeach, mananalo ang makakaliwa. Why? Wala na silang makakalaban na Inday Sara in the future na ang motivation ubusin ang lahi ng lahat ng mga terorista sa Pilipinas. Okay, so dahil nga sa perpetual disqualification, hindi na si VP Sara magkakaroon pa ng anumang posisyon sa gobyerno para lipulin ang lahat ng mga terorista at komunista. At the same time, etong grupo ni Marcos ay wala nang malakas na makakalaban pagdating ng eleksyon sa 2028. Kaya nga ibinigay na nila yung ulo ni Duterte, ni PRRD, ni Sara, tsaka ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga komunista. Kumbaga, komunista ng bahala, tapos kami ang magkakamal ng kapangyarihan, ng kaban ng bayan, di umano. Oo ng kapangyarihan, sila na ang magiging pinakamakapangyarihan kasi mawawala yung pinakamakapangyarihang pamilya sa politiko na mahal ng taong bayan. Pero yun ang malaking pagkakamali nila because etong mga komunista won't stop at nothing. Ibig sabihin, itong mga komunista ay hindi nabubusog to, walang kabusugan to. Hindi sila hihinto hanggat hindi sila ang magkakaroon ng kontrol sa bayang Pilipinas. Eventually, if Makabayan Black can impeach a sitting vice president, what more kayong nasa Malacanang? Sigurado ako na susunod, kayo na rin ang ipa-i-impeach niyan. Oo, at magaling ang mga makakaliwa, makikipagkampihan lang yan doon sa mga may pangarap din sa eleksyon Makikipag-collaborate lang din yan doon katulad ng ginagawa sa inyo You share the common goal. Ano yung common problem nyo? The Dutertes. Problema ng mga Marcos ang Duterte dahil hindi na sila mananalo sa susunod. Pag may Duterte, common enemy ng ng mga makakaliwa kasi nga ang mga Duterte inuubos yung mga komunista. So ngayon, you share common enemy. May parehas kayong kalaban ngayon which are the Dutertes. Ang problema, pag wala na yung Duterte, sino na ngayon na maglalaban? Kayong dalawa na. So again, balik na naman dun sa dating gera ng pula at saka ng dilawan tae. Kasi mag-aagawan na naman sila sa kapangyarihan. So ganun din, the cycle goes on and on. Tapos yung bayang Pilipinas ang apektado. Bakit? Hindi tayo umuunlad. Kasi ang mga punyetang ito, puros na lang eleksyon ang iniisip. Sige pa, Attorney Vic. So dapat yan line by line, inuunawa mo at sinisiguro mo base sa iyong personal knowledge or authentic document. Alam mo ninyo, sabi nung una, pinagyayabang nila, 215 congressmen ang pumirma bago ho ito itrinansmit sa Senado. 215 At ang usap-usapan noon, nagsimula yung kanilang caucus ng alas 10 ng umaga nung araw na kanilang pinirmahan yung impeachment complaint. Alas 10 ng umaga, natapos po sila bago mag alas 5 ng hapon. So tanggalin na po natin yung lunch break. Tuloy-tuloy, wala na silang break. Pagbigyan na natin, kaganon sila siguro kasi sipag 7 hours po, 7 hours. Base doon sa ating saligang batas, base sa Rules of Court at base na rin dito sa Rules of Procedure ng 19th Congress ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng sarili nilang panuntayan, kinakailangan nabasa. Imaginein ho ninyo, there are only 60 minutes in 1 hour.
lagay po ninyo yung 32 pages na verified impeachment complaint ay binasa, assuming binasa talaga ng bawat isang mambabatas ng 10 minutes each. Kasi babasahin mo eh. At pag binasa mo, kinakailangan iniintindi mo yung aligasyon sapagkat seryosong usapin ito. You are trying to rob the Filipino people of a lawfully, democratically, legally, and constitutionally elected Vice President. So dapat yan line by line, inuunawa mo at sinisiguro mo base sa iyong personal knowledge or authentic document. There are only, kung tigto sa 10 minuto, sa isang oras ang makakapirma lang pag kanyang pinag-aralan ay 6. Kasi tig sa 10 minuto ay 60 minutes eh. Doon po sa 7 oras na sila'y nagpulong-pulong, lagay mo ng 6, i-multiply niyo po yung 6 na pipirma kada oras times 7, lalabas po dyan, ang makakapirma lang talaga ay 42. 42 congressmen and congresswomen. Uy, nako po, mabigat yun ha. So 42 lang yung makakapirma using Vic Rodriguez's mathematics. 42 lang. Paano umabot ng 200 plus? Eh talagang may nag-push. At merong motivation yan. You cannot just push it. You cannot just push it without motivation. Hindi tayo naniniwala na ano na, it's a process, blah blah blah. You can vote no if you feel like not signing, and you can vote yes if you feel like signing. So considering yung urgency of time, ito lang yung makakapirma. Paano sila nakapag-garner ng ganung karaming pirma? Yun ang sinasabi dito ni Attorney Vic Rodriguez. Ibig sabihin, etong mga pumirma na iba rito, talagang napilitan na lang or merong inalok sa kanila na napaka-importanting bagay. Merong idinanggel sa harap nila na isang bagay na talaga namang of big value sa kanila para kahit hindi nila basahin yung petisyon, pumirma na lang sila. Which is, according to Vic Rodriguez, against the law. If you're gonna use mathematics, you can only get 46 signatures. But you got more than that. How? Oh, yun na nga. Diyan na nga yun. Sabi nga, dito na mangyayari yung pushing the envelope. Dito na mangyayari yung pushing the right buttons. Pressing the right buttons. Dito na mangyayari yun. Siyempre, dyan na ngayon lalabas yung what's in it for me. Oh, I cannot read it eh. Can I sign it tomorrow? I'll read it muna. Wag na. Bilisan na natin. Magsasara na eh. Ha? Minamadali mo ako. Hindi ko nababasahin to. Okay na yan. Hindi pwede yung baka sumabit ako dyan. Eto, sa'yo. Ay talaga. O sige, pirma na ako. Yun. And kapag ka napatunayan talaga na nagkaroon ng mga alukan, nagkaroon ng mga malulupit na alukan dyan, ibig sabihin talaga, unconstitutional itong ginawa nila or weaponization talaga itong ginawa nila na impeachment para lang mawala yung kanilang kalaban sa politika sa 2028. Sige, diretso. Ngayon, saan galing yung 215 na pumirma? Binasa ba nila? Naintindihan ba nila? Base ba ito sa kanilang personal knowledge or base ba ito sa authentic document? Pahabain po natin. Lagay na lang natin, marunong po silang lahat mag-speed read. Talagang mabibilis magbasa at talagang matatalino na intindihan nila yung aligasyon na kanilang ibinibintang at ipinupukol sa ating pangalawang Pangulo at dahil sa kagustuhan nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo, minadali nila. Lagay po natin na tigli 5 minuto kada magbabasa at pipirma. Kung 5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 kongresista lang ang maaaring makapirma. Kasi nga 5 minuto and times 12, di 60 minutes po yun, 1 hour. 7 oras po silang nagpulong, closed door, lagay mo na, walang lunch break, wala lahat. Walang toilet break, walang water break, walang break lahat. 7 hours. Lagay po ninyo yung 12 times 7. Kada oras may 12 pipirma.
Sa 7 oras, ang makakapirma lang ho na umunawa, umintindi at binasa ay lalabas sa 84 congressmen and women. 84. Sa buong araw na yon na sila'y nagpulong ng 7 oras. 84. Saan galing? Yung 215 signatures. Ibig sabihin, merong hindi nagbasa, meron na lamang pumirma. Ano naman ho ngayon kung tanong ninyo kung di niya binasa, gusto niyang pirmahan. Bawal po kasi yun. Yun po yung mahigpit na seguridad na binibigay ng ating saligang batas. Pagdating doon sa 1/3 na pipirmahan at yan ang sinasabi ko. Hindi pwedeng pirma ka ng pirma. Inihalal ka ng taong bayan dyan para sa due diligence mo. Kailangan lahat nire-review mo, lahat na iintindihan mo so that, kasi nga ikaw ang boses ng mamamayang Pilipino so that kapag tinanong ka tungkol sa bagay na ito, naiintindihan mo. Yun ang problema nating malaki. Napirma lang kayo ng pirma nang hindi nyo naiintindihan yung mga bagay-bagay katulad ng nangyari mga bossing. Sasabihin ko sa inyo, mayroong isang ulat si Ted Filon. Ini-interview niya si Ngiwi. O sinasabi niya kay Ngiwi na noon bang ni-ratify yung budget? Oo, noon bang ni-ratify? May kopya ba kayo noong budget bago kayo nagsipagpirmahan? Wala daw silang kopya ng budget. Wala kaming kopya kasi online na O sige, online. Pero nabasa, meron na bang online copy ng ratified na or enrolled bill bago kayo nagsipag-agrihan, pirmahan? Anong sabi nila? Hindi, kaya nga hindi ako kaya nga hindi ako pumirma. Sabi nung Sindeni, kaya nga daw siya kumbaga tawag dito, inhibit ba tawag doon? Basta hindi siya pumirma dahil nga wala. So ibig sabihin, nangyayari sa Kongreso yan. Confirmation na galing kay Ngiwi na meron silang mga meetings na pinapipirma sila pero wala sa harapan nila yung mga papel na pinapipirmahan sa kanila. And yung iba, pumipirma na lang even without the copy, even without reviewing it, which is maling-mali po yan. Mali na gawain po yan na pumipirma nang hindi alam yung pinipirmahan. So ito yung sinasabi ni Attorney Vic dito. Itong karamihan sa mga pumirma dito signed dahil sa isang bagay. Kung totoo yung 151 million na ibinibigay kada pirma, malamang dahil doon. Hindi mo na talaga babasahin kasi pipirma ka na lang dahil doon sa bonus na makukuha mo at saka doon sa alok na mga AKAP, AIX at kung ano-ano pa yan. Kung totoo yan Kasi sinasabi ni Attorney Vic ako personally, I will not sign it. Kung alam kong tama o alam kong mali, I will not sign it kung alam kong mali. I will sign it kung alam kong tama. Pero, paano mo malalaman kung tama o mali kung hindi mo nire-reviewin? Doon sa current na oras na meron sila, wala nang time para reviewin yun. So, paano nakapirma itong mga tao na to nang hindi nire-review? Yun yung labag sa batas according to Vic Rodriguez. I-endorso ng mga mambabatas, kinakailangan po verified impeachment complaint. Ano po uli ang ibig sabihin ng verified? Ito po'y dapat binasa, naintindihan, naunawaan, at ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic document. Ngayon, kung sila po'y magpapalusot na naman at bubuduli na naman tayo, sabihin nila na 2 araw nilang ginagawa itong makabudol na impeachment complaint, multiply nyo lang po yung aking halimbawa. Kung 10 minutes each, sa 6 hours, per hour, 6 lang makakapirma. Sa 7 oras, 42. Kung 2 araw nilang ginawa iyan, ganun din 84. Ayun kasi ganito yun. So ako may papel. Baka hindi nyo kasi naiintindihan. Ako may papel. Inilalako ko yung papel. Inilalako ko yung papel. Pipirma ka mismo dun sa papel na nilalako ko. Siyempre, pag inilako mo sa akin yan, basahin ko muna. Di ba? Ano ba yan? Tingnan ko nga. Okay, sige, pirma. Okay, so that's one. And it will take you, long, at least an hour for you to read all of it, internalize it, and then make a decision whether you're gonna sign or not. Yun yung sinasabi ni Attorney Vic dito. Hindi ito something na bumagsak sa lap nila tapos binasa nila ng sabay-sabay. Hindi.
isang complaint ito na pinapirmahan sa lahat. So kulang, kung 2 araw, kahit daw 2 araw, kulang na kulang yun, hindi makakakuha ng ganong karaming pirma yun. Unless nga merong basahin mo yan, pag binasa mo yan at nag-no ka dyan, wala kang lagay. Pero kapag pinirmahan mo na yan kagad, meron kang bonus. Unless ganun ang usapan, talagang hindi na magbabasa yung mga nyo, which is against the law. Lang ang makakapirmang umunawa doon sa kanilang verified impeachment complaint sa loob ng 2 araw. Hindi pa rin po mapapaliwanag bakit 215. Ngayon, kung sabihin po natin na speed read nga po sila, magagaling sila, matatalino at henyo sapagkat sila lang ang nakakasagot ng 3 plus blank is equal to 6.325 trillion. Pagbigyan na rin po natin sila rito. Kung 12 kongresista po ang pipirma kada oras, sa 7 oras ay may 84. Kung 2 araw nilang trinabaho yan, 168 congressmen lamang po ang makakapirma. Sa 2 araw na yan, 168. Saan galing? Yung 215 congressmen. Paano nakapirma? Yung 215 congressmen doon sa impeachment complaint. Kung imposible na makapirma ang 215 sa 2 araw, higit pong imposible na makapirma yung 215 sa loob ng 1 araw, sa loob ng 7 oras na wala na pong break. Kaya sinasabi natin na talagang kulang, mali at hindi na naman naaayon sa ating saligang batas itong verified impeachment complaint. Malinaw po kasi, silipin po ninyo, kaya ho natin pinasisimple yung usapan sapagkat ang atin pong misyon ay maghatid sa inyo ng nararapat at tamang impormasyon at sinisikap ko pong pasimplihin itong mga mahalagang usaping bayan na dapat po'y kabahagi kayo. So ulitin ko, hindi po maaaring bigyang daan ng Senado itong baluktot at pambubudol na verified impeachment complaint. Unang-una, dahil hindi ito verified. Tingnan po ninyo yung last 2 pages ng complaint na yan. Pinirmahan lang nila at ang inattest lamang dyan ng Secretary General ng House of Representatives ay humarap sa kanya yung 215 congressmen and women at pumirma sa araw na yon. Pero hindi sinasabi doon na sila ay pumipirma at pinagbibintangan ang pangalawang Pangulo base sa kanilang personal knowledge or based on authentic document. Hindi po yan yung kontemplasyon ng sinasabi ng ating saligang batas, Article 11, Section 4, na dapat po ay verified impeachment complaint kung ang gagamitin po nilang pamamaraan ay yung may nag-endorso na 1/3 ng miyembro ng House of Representatives. So, kaya po ang titulo natin, mere scrap of paper. Basura po yung final nilang verified impeachment complaint. At isa na namang pambubudol dahil hindi po ito verified. Hindi po ito yung verification na hinihingi ng ating saligang batas. Kailangan kasi lahat ng gagawin po natin, lalo pa ng mga mambabatas, ay naaayon sa sinasabi ng ating saligang batas. Yun lang. Kita-kita naman natin yung thread. Lahat naman ng ginagawa nila, hindi naman ayon sa batas. Hindi ba lahat naman puros kabulastugan at lahat naman puro sila na nasusunod. Kaya nga sabi ko, para na tayong komunista eh. Meron tayong batas na nandiyan dyan in place para i-utilize pero iba ginagawa nila. Hindi akma doon sa mga batas na dapat na sinusunod nila. Yun ang problema nating malaki, Attorney Vic. Pero napakaganda nitong sinasabi ni Attorney Vic dito kung inyong iintindihin lang ha. We are using mathematics and we are using Senator to be Vic Rodriguez's law. According to him, this is a scrap of paper. Walang kwenta ito kasi hindi sumunod sa batas, hindi sumunod sa proseso, basta na lang nangalap ng mga pirma,
Tapos, para masira si VP Sara at dinala sa Senate. And I know and I hope that Senate will look into this, will see this, and will somehow scrap this. Sana ay talagang maibasura ito dahil basura naman pala talaga ito. That is according to Attorney Vic Rodriguez. This impeachment is a scrap of paper, hindi to lawful. At ito po ay may layong sirain ang demokrasya ng Pilipinas dahil si VP Sara ay hinihalal ng 32 milyong Pilipino na gusto lamang siyang patalsikin ng ilang mga congressman. Let's say for example, 300 na congressman. Oo, na sinasabi nila na sila daw ang boses ng Pilipino, pero iba naman yung nakikita natin na mga reaksyon ng mga totoong accounts ng mga Pilipino social media. As I have said before, inaangat natin itong usaping panlipunan at inaangat natin ang level ng ating diskurso para naman makinabang ang ordinaryong mamamayan at wag natin tularan yung babaeng mangbabata sa taga Marikina na ginagawang mangmang ang mga Pilipino. Kay Rolly Galinato, maraming salamat sir sa paliwanag, maraming henyo sa kongreso natin. Tama Rolly. Dahil yan ang sinasabi natin. Ako, nadali pa si Kimbo. Pero ang problema natin dito, Attorney Vic, pati si Maan Teodoro pumirma. Yung kalaban ni Kimbo sa Marikina, so dalawang satanas. Yung naglalaban sa pagka-mayor sa Marikina, anong mangyari sa Marikina niyan? Ay, Marikina, hindi na rin umangat. Dati sila nangunguna Pero biglang nawala sila sa dati sila ang pinakamaganda, pinakamagaling, pinakamalinis, pero nawala na din. Paano, puros mga kawatan na rin yung mga namumuno dyan. Kaya ganyan na nangyayari. Naku po, maraming salamat. Attorney Vic sa pagpapaliwanag at hanggang sa susunod, magagamit ulit natin itong mga statement na mga ganito para malinawan, magising ang utak ng mga Pilipino at balang araw ay magamit natin ito as reference para paano tayo pipili ng mga matitinong kandidato tuwing may eleksyon. And I believe Attorney Vic Rodriguez is one of the intelligent choices na meron tayo ngayon. PDP laban, buo yan. Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, Marcoleta, Jimmy Bondoc, isama natin yan. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. Again salamat sa mga nagla-like, mga nagsishare at saka mga nagsasubscribe. Mabuhay kayo. Hindi po tayo hihinto hanggat may nakikita tayong kabulastugan. Sana dumating ang panahon na tumigil na kaming mag-vlog at magreklamo. Ibig sabihin nun, matitino na ang mga nasa gobyerno natin. Nakakapagod na rin magreklamo, pero kung wala magrereklamo, wala na. Gagawa na lang ng kabulastugan yung mga nasa pamahalaan. Kaya hindi tayo hihinto kahit na gusto nila tayong patahimikin. Pero dahil nandiyan kayo at sumusuporta sa amin, laban lang, tatag lang para sa bayang Pilipinas. Mabuhay, and I'll see you again next vlog.